nga ho yan. So ipakita ho natin yung kanyang pagsuporta dito ho sa napaka-importante po nito eh. Pagsuporta po ni Representative Alvarez. Iaakyat sa Korte Suprema ni dating Speaker Pantalon Alvarez at Senator Coco Pimentel ang petisyon laban sa People's Initiative para sa Charter Change. Binanatan din ni Alvarez si Speaker Martin Romualdez na anyay pasimuno nito. Nasa frontline na balitang yan, Manan Enriquez. Dahil sa observation... Para raw magkaalaman na maghahain ng petisyon sa Korte Suprema si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para questionin ang People's Initiative para sa Charter Change. Partikular na ang mga umano'y pagpapapirma kapalit ng pera o ayuda. Sigurado magpa-file ako dyan. Tingnan natin itong mangyayari. Kasi sa tingin ko naman talagang makukuha nila yung numbers doon sa requirement na ilan yan, 3% yata o ano. Kayang-kaya yan, sobra pa yan dahil nga may pinamili. Derechahang itinuro ni Alvarez si House Speaker Martin Romualdez na maipakanaraw ng People's Initiative. Tinawag pa ni Alvarez na tambalos-los si Romualdez. Salitang ginamit din noon ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Eksakto yung description na binigay sa kanya ni VP Sara. Isa lang ang tambalos-los sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. PI kasi ang tawag nila dyan, di ba? Sa akin, TI yan, TI. Tambalos-los Initiative. Nauna nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa pagpapapirma. Ganyan din ang ipinunto ng isa sa mga aminadong nagsusulong ng People's Initiative, si dating Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Wala naman na direct involvement sa speaker, pero wala naman siyang o-oppose dito sa movement na ito. Bukod kay Alvarez, si Senate Minority Leader Coco Pimentel din iaakyat daw. Alam niyo kung bakit napaka-importante nito? Kasi wag niyo kakalimutan yung sa sinabi ni Alvarez. Madali nila makukuha yan. With so much money na meron sila, di ba kung maaalala ninyo, inangat nila ang budget ng DSWD, ng DOLE, ng mga ayuda. Ay, alam naman natin na talagang ginagamit yan ng mga kongresista para ibigay sa tao, tapos para puwersahin na pumirma. And we heard that from the president himself, former President Duterte, na siya mismo nagsabi, di ba? Talagang kumakalato yan. And alam nyo, hindi ko lang mailabas kasi hindi ko lang mailabas kasi still needs to verify. Pero ang dami po nagpapadala sa akin ng mga videos na talagang merong puwersahang pagpapapirma. So in other words, talagang posible na talagang maayos to. Maplansya ito. At ipaglalaban nila pag yan na plansya at nagsang-ayon ng COMELEC na ito'y legit, matatanggal na ang papel ng Senado. Kaya it's very important yung mga ganitong politiko na somehow would speak up against Romualdez so that makita nung ibang mga kongresistang dilapwit ni Romualdez ngayon na may mga tumatayo laban dito kay Romualdez. Sana nga may sumunod. Sa tingin ko may susunod pa dito di ba? Sa tingin ko may susunod pa na pumalag. Malay mo, 'di ba? Si pangalan nito si Congressman dating Congressman Tebes sumunod, 'di ba? Na maglabas din siya ng ano ba ito? Ng hindi kami nabibili. Dili man kami nabili. Ganun ba? 'Di ba? Kasi it's about time na magsalita ang mga kongresista na talagang lalaban. Maraming takot ngayon Pero dahil sa galaw nito, kasi yung kay Pulong, okay yun, understandable yun. Anak siya ni Pangulong Duterte, kapatid siya ni BP Sara. Understandable yung paglaban niya. Hoy, pag-usapan natin yan Meron tayong susuplaking vlogger dyan. Yung isang coach, ewan ko paano naging coach yun. Suplakin natin yan mamaya. Kaya nga dapat po, encourage natin yung mga ganito. Kayo mga congressman, na talagang merong paninindigan,
tumayo na kayo. This is the time tumayo na kayo because the people are against this Tambaluslos Initiative. Huwag kayong maniwala na masilaw na porket may pera kayo, people will always be sa likod ninyo. Hindi ho ganun yun. Marami hong mga pagkakataon na magugulat kayo na wala ho ang tao sa likod ninyo. Eto na. Kasi ako nga feeling ko lang naman. I'm not sure if I'm correct, pero magsisimula ang ingay ay galing sa Mindanao. Tandaan ninyo, ang Mindanao po ay hindi ho yan basta-basta papayag na unang-una apihin ang presidenteng nagbigay ng importansya sa kanila. Walang ibang respetadong presidenteng talagang nagbigay ng tunay na pagbabago sa Mindanao kung hindi si Pangulong Duterte. Kaya pag yung mga yan nagsalita, naku po, ay yung mga kongresista dyan, mga mayor dyan, mga governor dyan, I believe na kayo po ay nag-o-observe pala ngayon. Pero I believe na diyan magsisimula ang matinding hagupit dito sa administrasyon. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi, pati si Roque, sinasabi rin yan, di ba? Na it's about time, Mr. President Marcos, anuhin nyo na ho itong pinsan nyo. Kasi dapat matuto na kayo kay Remulla. Si Remulla, pinahamak kayo ng todo-todo sa issue ni Bantag, sa issue ni Tebes. Where is it now? Most of the cases are dismissed. Alam nyo ba yon? Hindi lang na ibabalita. May nakuha akong papel dyan. Most of the cases nila ay dismissed. Kay Bantag, tinigil na. Diba? In-archive na yung kay Bantag. Kay Tebes, most of them are dismissed. Sa madaling salita, una pa lang yung credibility na ni Remulla, wala na Bakit to? Paano ipagpapatuloy ng isang sekretary yung anak niya nahuli? Di ba? Doon pa lang, wala na kagad yung credibility. Tapos, humirit pa ng kay Bantag, kay Tebes. Nasira, Mr. President Marcos. Nasira ho. Unang taon mo pa lang, nasira na kaagad nitong si Secretary Remulla yung administrasyon mo. Hindi ka pa po nadala. This time, yung pinsan mo naman ang gumugulo. Imagine niyo lang to Senate is ganun with the President. Di ba? Madalas nga silang magkantahan pa ng Beatles Naalala nyo? Why? Kasi si Marcos, si President Marcos, matagal na naging senador yan. So maraming kaibigang senador yan. Kaya nga di ba nagpa-party-party pa sila? Yung mga akala mong kaaway, yung di ba nakikita mo sa televisyong kaaway? Na pinag-aaway-aaway ng mga vloggers, kuno. Tapos yung pala magkasama-sama din pala kayo mag-iinuman, magkakantahan. Kasi nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung mga vloggers minsan, mali yung haka-haka Hindi nila naiintindihan ng todo ang politika sa Pilipinas. Ang politika sa Pilipinas, kunwari magkakaaway lang yan. For the sake of may mapag-awayan. Pero in reality, tingnan mo, magkakasama sila kumakain, magkakasama sila umiinom, nagpa-party-party. Tama, mali. Di ba? Yung mga nag-away-away magkakasama. Ganun yan. Pero bakit, Mr. President Marcos, ngayon, ganito na nangyayari? Di ba? Bakit ngayon ganito na nangyayari? Na mismong mga kaibigan mong senador nagwawarla na against the House. Ibig sabihin nun, Mr. President, simple lang. There is something wrong with the House. And I think it's about time that you listen to your friends. It's about time
to stand for your friends. If you have balls, do it now. Or else, baka yung mga kaalyado mo, mawala na sa tabi mo eventually. Kasi ganyan ang politika eh. Tandaan nyo, this is a survival. Survival of career ito. Anong ibig ko sabihin? Mawawala eh. If the Constitution ma-change, mawawala ang Senate. Ganun. Bakit to kanyo masasabi kung mawawala? Eh kasi ngayon meron ng talagang birahan. Mawawalan sila ng power at pag nabuksan ng konstitusyon, it is prone not only for economic agenda, pati political agenda siguradong papasukin yan. Ibig bang sabihin, Banat Bay, nagbago na ang isip mo na ayaw mo na sa constitutional change? Ay, gusto ko yan. But it's not the right time. Why? Iba kasi ang speaker natin ngayon, ganid. That's the truth. Ganid po ang ating speaker ngayon sa kapangyarihan. Ganid na ganid. Kitang-kita naman po natin yan. So this is not the right time. So, Mr. President Marcos, do something. Or else, this will be the downfall of your government. Kasi ang ano nga eh, imagine niyo to Nababasa ko tuloy yung sinasabi ni Yorme. Bakit naman, Banat Bay? Hindi kasi pag nag-uusap kami ni Yorme, sabi niya, nood lang tayo, nood lang. Allow them. Sabi nga niya, whenever they, pag ang kalaban mo gumagawa ng mistake, do not disturb. Totoo. Imagine niyo to Sa totoo lang, the vloggers hindi kailangan gumawa ng step. Bakit? Yung mismong mga magkakasama, nag-aaway-away sila doon. Saka nakakita na ngayon Senate inaaway ang Congress. As in, literal. Nilalait na nila Congress. Ilan ba boto nyo? Wala pa kayong ganito. Kami nga 16 million. Ganun na sila eh. Ganun na sila nagkawawarla. Kasi nababastusan na sila ng todo sa House. Ang term na nga nila, pambabastos na to eh. Ganun. Alam nyo, hindi nangyayari yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam nyo ba yun? Usually, magpaparinigang pitik-pitik lang. Yung, di ba? Ganun lang. Simple-simple lang. This time, hindi na parinigan. Ilan ba boto nyo? 16 million kami. Kayo, ilan? Wala pa nga kayong 1 milyon. Boto ng bawat isa. Ganun na sila magtarayan. Para na sila mga palengkera. Bakit? Kasi merong isang nagmamagaling na hindi manalo-nalo sa national, kaya eto, pumapapel. Di ba? Kaya sarap panurin eh. Ang sarap sila magsabong. Tapos eventually, kaya nga mangyayari dito, magsasabong sila sa Supreme Court. Mr. President, wag nyo nang pagsabugin. Alam nyo kung bakit? Ako, sa totoo lang, gusto ko magsabong sila sa Supreme Court na magkaalaman kung sino talaga ang nasa tama o mali. Ang problema ko, eto. Habang nagsasabong sila, maraming batas na hindi mapapasa. Remember, para mapasa ang batas, kailangan i-approve ng House, i-approve i-adapt ng Senate or magkakaroon ng pagbabago, tas magbabaycam pa sila. Ibig sabihin ng baycam, magsasama sila para pagkasunduan yung batas. Tama, mali? Paano sila magsasama? Kung magkaaway nga sila. Para silang tanga, di ba? Ganun na mangyayari. Sino mga yun na magsasuffer? Yung taong bayan na nagpapasahod sa kanila na wala silang ginagawa kung hindi magbangayan. Ganun. Kaya nga ang sabi dito, constitutional crisis daw ito. Bobong lipunan, ito ang talagang constitutional crisis. Hindi yung sinasabi mo na uutusan ni Pangulong Duterte mag-report si Mocha. Constitutional ano yan? Ang babaw nung... Nadamay ang konstitusyon para lang pag-reportin si Mocha kay Pangulong Duterte against the Constitution yan. Tanga ka.
ito ang constitutional crisis. Ganito yun. Kasi naglalaban na yung dalawang houses. Ay, nak ng wewe, oh. Kaya, this is, ewan ko. Yan ang talagang pinaka sintu-sintu na ano. Wala nang masisintu-sintu dyan. O, tuloy natin to, ha? Sa Korte Suprema ang kanyang petisyon kontra People's Initiative. Partikular naman niyang kikwestiyonin ang pagtanggap at pagbilang ng COMELEC sa mga nakalap na pirma gayong wala pa namang petisyon. Court, stop the COMELEC from doing their ministerial duty at saan ba nila nakuha yun? O, yung mga ganun. Pero pwede rin tayo mag-file na ng mga special proceedings siguro sa COMELEC. Why COMELEC is receiving the papers and why COMELEC seems to know what to do with the papers. Ba't lalaman nung gagawin doon? Depensa naman ng COMELEC, may legal silang basehan sa pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative, alinsunod sa isang COMELEC resolution. Ginawa lang po namin yung trabaho. But then again po, kung kami po dadalhin sa Korte Suprema, sa kataas-taasang hukuman, sabi po ni Chairman Garcia, 2 araw ko na nadidinig, kahapon at kanina, wini-welcome po namin ito. At yung... Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ayan, ha? So, eto. O, yun. Eto pa.